Hindi na nga lingid sa ating kaalaman ang talamak na bentahan ng mga ilegal na droga saang lupalop man ng mundo, mapa Asia, North and South America, Europa at Africa, na kung saan ito ay sanhi ng adiksyon, mga pagpaslang, krimen at syempre ang mga inosenteng tao na nadadamay sa pagitan ng mga inkwentro. At sa mundo nga ng mga ilegal na bentahan ng droga, merong nasa itaas na kung tawagin ay mga drug lords at kingpin. Matatandaan ang kamakailan lamang na pagpaslang sa pinakabrutal na leader ng CGNG ng Mexico Drug Cartel na si El Mencho. Siya lang naman ang isa sa pinaka-most wanted na tao sa buong mundo at merong pabuya na nagkakahalaga ng 15 million US dollars. At ang grupo na kanyang kinabibilangan ay ang pinaka-notorious at pinakamalaking drug cartel hindi lang sa Mexico kundi sa buong South America. Okay naman yung light, hindi naman madilim. Ito lang yung madilim dito. Yun. Ngayon, ayon sa mga movies, 'di ba, dalawa lang yung ending mo when it comes to yan, mga illegal na gawain. It's either makukulong ka or mapapatay ka. That's it. Yun lang yung ending na meron ka. Tignan mo si El Chapo, sino pa nga ba? Pablo Escobar. Yun yung naging ending nila. Si El Chapo nakakulong pa rin ngayon, and then si Pablo Escobar, well, siya tong namatay. Kilala ang Mexico dahil nga sa napakaganda nitong tropical beaches. At syempre, ang kanilang food cuisine na kilala sa buong mundo. Ngunit, ang isa sa mga pinakamatinding problema na kinakaharap ng kanilang gobyerno ay ang matinding kontrol ng mga drug cartels sa mga iba't ibang lugar ng kanilang bansa na binansagang narco states. Ayon sa mga reports, si El Mencho ay may net worth na nasa 1 billion US dollars at ang kanyang kabuoang asset sa kanyang drug empire ay nasa 50 billion US dollars. Ang kanyang grupo na CGNG ay may miyembro na nasa 30,000 ang bilang na kung saan sila ay tila ba kanyang profesional na sundalo. May mga high-tech na baril, complete military gear at samahan pa ng mga sasakyang kung tawagin ay narco tank. Eto yung sitwasyon, mayaman ka nga, nasa billion US dollars yung net worth mo. Kaso naman, wanted ka, ang daming naghahanap sa'yo, may mga siguro kaaway ka din, hindi lang yung gobyerno, to the point na worth it pa ba? Worth it pa ba yung pera mo, yung power na meron ka? 'Di ba? Kung hindi ka naman makapasyal, yung bang hindi mo man lang mapakinabangan yung pera mo, right? Going back, eto yung nakakatakot kasi nga yun bang mismong drug cartel para na rin siyang armed forces Obviously, ang Mexico meron silang military officers, right? May army sila, pero yung kalaban din ng mga army na to, mga drug cartel din na naka-military gear. Ang drug empire ni El Mencho ang nagsisilbing isa sa mga biggest source at supplier sa USA. Kaya naman ang FBI at mga leaders ng Amerika ay dati pa lamang pinaghahanap si El Mencho upang litisin gaya ng nangyari kay El Chapo. Ang kanyang pagkamatay nga noong February 22nd dahil sa naging engkwentro nila laban sa Mexican Armed Forces ay nagdulot sa malawakang paghahasik ng krimen ng kanyang criminal organization sa bayan ng Jalisco, Mexico. Biggest supplier. So para na rin siyang si Heisenberg, 'di ba? So pati na rin doon, okay, sa Breaking Bad, hindi rin naging maganda yung ending niya right? Spoiler alert sa mga hindi pa nakakapanood, yung gaya ng nabanggit ko kanina, it's either jail or dead. Yun lang yung choices, yun lang yung magiging ending mo pag diyan ka sa ganyang life ka pumasok. So, hindi lang yun. Syempre, may mga kaaway ka din, mga ibang miyembro, mga ibang grupo, ganyan, maliban pa sa mismong government. Parang ang hirap din masyado niyan, no? Cool siyang panoorin sa Breaking Bad,
Pero kung yun na yung life mo, pwedeng isang araw, deads ka na lang. Pwedeng isang araw, nasintensyahan ka ng 100 years sa kulungan. Hindi maganda. Kilala nga ang Mexico sa mga bilang ng dumadami at lumalakas na drug cartel na kung saan sila ay kilala sa mga brutal na pagpatay at walang awang pagpaslang sa kahit sino man. Ito ay patunay dahil sa mga leaked videos na kumakalat sa internet. So in the end, tulad nga ng mga films, mga TV shows, Breaking Bad, ano pa nga ba? Sopranos, ganyan, na full of crime, full of, I guess, mga patayan, violence, 'di ba? Na yun lang talaga yung magiging ending mo eh. It's either jail or dead. So, actually, napakaganda ng Sopranos. Napapanood ko yung mga clips nila sa YouTube, napakaganda. Gusto kong panoorin, kaso nga lang, parang ang haba masyado. Ilan yung season niya? 6 or 7 ata. Basta soon, kapag nagkaroon ako ng oras. So, lesson learned, El Chapo, Pablo Escobar, El Mencho, lahat sila, kumbaga hindi naging maganda yung ending. Mayaman ka nga, mapera ka, powerful ka, may mga tauhan ka, may mga sundalo ka. In the end, pwede kang mapatay, pwede kang makulong ng sobrang tagal na hindi ka na makakalaya. So, yun. Napakadelikado ng ganyang buhay.